Kasi kaya nanggagaling saan nanggagaling yung sinabi ng ni Clarissa Tartara, yung kanilang spokes ng mga aning-aning. Kasi nga patungkol dito sa bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay dahil sabi itim, itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no? Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas mga palangga, sabi ni Rainbow. So kahapon, nagsalita si Amy Marcos na kesyo, okay, ayan, na kesyo, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Mari Roque tsaka sa akin, doon muna tayo sa binanggit ni Amy Marcos na, naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas, kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba, hindi naman lahat we have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So kumbaga, kung bibigyan niyo ng boto, okay? Kung bibigyan niyo ng boto itong si Amy Marcos dahil lang, political, uso naman yung political butterfly, dahil sa mga dramatization niya, at I don't know kung anong strategy I don't know, alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto niyo ang makakapasok? Si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos? O si Congressman Marcoleta? O kung si Jimmy Bondo, o kung sino pa yung mga ang ating mga kandidato. Tama na, sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's senatorial endorsement. Alright. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa Dayaan Online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn. Pero abangan niyo po yung interview namin ni Attorney Glenn. Huwag muna kayong bumoto. Which you still have time. Sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again. I-prioritize nyo yung inyong bobotohing what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, hindi favorite, sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy, hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. Diba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay daw yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So, isa lang ang ibig sabihin niya, na kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya, hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga judgemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-acto? Mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus medidictus at puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira. Kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay, gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin. Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap, sabi ko nga, this is the objective, ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko, na hindi nababayaran na kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman, iniinda yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, basta strategically kakilala. Iba-iba tayo, pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang yung kanyang campaign chuba chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan. Kailan mapatatama ang mali?
Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyutahan Correct. yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas nakasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, oh, kasi makakatulong naman yan, chuchuchucho. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan, kasi ano yan makakatulong doon sa kampi natin. Then that is what? Vested interest, personal, not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto niyang itama, yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan pagkibit balikat na lang natin, let's do support ID. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not be pessimistic. Nakasigin to, chuchu. Diba? To yan. Kasi pag binoto natin si Amy, tama talaga si Maharlika dyan. Kasi pag binoto mo si Amy, madadagdagan yung boto niya. Mas lalong hindi makakapasok yung 10 sa Duterte, yung PDP laban senatorial candidates. Kasi madadagdagan yung boto ni Amy. Ewan ko, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi I already made up my mind na boboto talaga ako sa kanya. Tas ngayon, nandito na naman. Ano ba talaga gagawin nito, guys? Naguguluhan na talaga ako, guys. Huwag iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi hindi kabilang sa PDP laban na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later. Oo, si Ilagdag Buseta. si Bangag, sabi ni Rex de Leon. Okay. Si Kung gusto niya, Norberto. enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas. Straightforward mo, how? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisingot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulboronic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So never again sa mga Marcos. Tanda. Correct. Kasi yung mga hiring-hiring niya, wala namang nangyayari, wala man namang mananagot dyan eh. Wala talagang nananagot dyan. Yung hearing nila, wala lang. Wala talagang napapanagot eh. Sayang lang yung oras. Ano yan? And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang So, another video na naman yan mamaya. Kaya guys, nako, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again. Bye. God bless everyone. Thank you.